Ang ating pag-uusapan po ngayon, dahil Happy Valentine's Day kahapon, feeling ko may mga nag-emote kahapon. Ay, feeling ko, ay, si Tita Stella daw hindi nag-emote. Oh. Ako po, first time po ako binigyan ng asawa ko ng bulaklak sa Valentine's Day. Sabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng bulaklak any day except Valentine's Day. Dahil triple po ang presyo. Pero first time kasi siguro natutuwa siya, may anak na siyang babae. Tapos nahiya siguro siya sa asawa. Binigyan na rin din, pati ako. Pero dahil Valentine's Day, alam niyo na kung anong pag-uusapan natin. Siyempre pagmamahal. Kahit hindi Valentine's Day, napakagandang pag-usapan ng pag-ibig. Ito pong quote na to. Sabi dito, everyone has a turning point that divided their life into before and after. Siguro, pag dumating ka sa edad na medyo tumatanda ka na, hindi ko alam kung magsa-start ba to sa teenage years mo o sa quarter life crisis o sa life begins at 30 o sa senior. Pero merong isang event sa buhay mo na parang magpapabago ng mismong buhay mo, ng perspective mo sa buhay. Parang, sino ko bago mangyari yun? 'Di ba? Parang merong isang mangyayari sa buhay natin na parang bigla kang, I'm a changed person. Parang ganun. Pero ang lagi ko kasing naaalala sa storya na to, ay si John Valjean. Kilala niyo ba si John Valjean? Hindi pala galing sa Bible yung i-share. Actually kasi, ngayon po, sino nakakaalam dito ng Les Miserables? Des. Bakit tita, naiyak ka ba? Ay, ganoon. Ngayon po, alam nyo ba kasi, ang gift ko dapat kay Arjun sa Valentine's Day ko, no, ay ticket sa Les Miserables. Kasi meron pong, ano dito, yung musical sa Philippines. Kaso, alam nyo ba, parang first day pa lang nung nagbentahan sila ng ticket, ubos na agad. Broadway kasi yun eh. O, di ba? Tita, pahiram na lang kami. Ang Les Miserables po, para sa mga hindi nakakaalam, hindi ko na ikukwento yung buo na makasalamu, na napaka-miserable ng mga pangyayari sa mga buhay nila. Pero si John Valjean, isa po siyang prisoner, nakulong siya dahil nagnakaw siya ng isang loaf of bread. Tapos parang 19-20 years siyang nakulong dahil doon. So bilang isang bilanggo na nakalaya, di ba parang yung unang araw na nakalaya siya, pumunta siya sa church. Pagdating niya sa church, syempre gutom na gutom siya dahil nung panahon nila, kinakawawa yung mga prisoners. So talagang slave sila. At pagkalaya niya, pumunta siya sa church, yung bishop doon, talagang pinakitaan siya ng kagandahang loob, pinakain siya, binihisan siya, pinatuloy siya. Pero dahil ito yung first day niya ng pagkakalaya niya, wala siyang, parang magsisimula pa lang siya ng buhay niya. Hindi niya alam after 20 years kung saan siya magsisimula dahil medyo may katandaan na siya. So, nung time po na yun, alam mo ba ito, Mimay? Panood niyo ba yung Les Miserables? Alam niyo ba yung story na yun? Si Les Miserables? Hindi. So, ang kwento nga niya is ito. Pero si John Valjean lang ikukwento ko. Nung gabing pinatuloy siya sa church, dahil nga binihisan siya ganyan. Tapos nung madaling araw, alam niyo kung anong sinukli ni John Valjean dun sa bishop? Nagnakaw siya. Ninakaw niya yung mga silver na silverwares. At nung panahon siguro rin sobrang mahal. So, dahil nga kakalaya niya lang, syempre yung mga pulisan, yung mata nakatingin pa sa kanya na, ay, itong kriminal na to, panigurado may gagawin to. Di ba pagka pinapalaya ka, meron kang, ano ba yung tawag ng titas? Probation, di ba? So panigurado, may mga nakasunod sa kanya. At dahil siya, napakagaling niya, nagnakaw siya ng silverwares, yung mga mag yung mga nakatuon sa mga nakabantay sa kanya sa probation niya, nakita na pinagnakawan niya yung bishop. Eh kakalaya niya lang after 19 years, di ba? Hinuli siya.
Ngayon, syempre nagising yung bishop sa kalagitnaan ng gabi. Ano nangyayaring kaguluhan dito? Bakit may ganyan? May magulo. Tulog na lahat. Bakit hinuhuli niyo yan? Eh, pinatuloy ko yan dito. Sabi nung humuli sa kanya, si Javert. Di ba siya yun? Ay, baba. Okay. Sabi, dahil yung pinatuloy mo na yan, isang kriminal yan, at tignan mo, may ninakaw yan sa'yo. Sabi nila kay Mr. Bishop. Sabi ni Bishop, patingin ko nga ano yung ninakaw niya. Pagbukas ng bag, nakita nila na nandun kay John Valjean yung silverwares. Alam niyo kung anong sinabi ng Bishop? Sabi niya, oh, bakit wala dyan yung candlestick? Parang, hindi, may kulang pa dyan. Pinagtakpan niya si John Valjean. At yun yung punto, yun yung point sa buhay ni John Valjean na nagbago sa kanya. After nun, lagi talaga siyang, kasi ang gusto niya lang mangyari, gusto niya ng justice dahil loaf of bread lang ninakaw niya, 19 years siyang kinulong, tapos hindi niya lang alam kung saan siya magsisimula. Hanggang doon sa buong movie, si John Valjean ay nagbagong tao, naging changed man, naging changed person, at may mga natulungan siya. So tayo po bilang mga tao, mayroon tayong point sa buhay natin na may magbabago eh. Hindi ko alam. Actually, ayokong gawing example si Gami kasi feeling ko before pa ni Gami, may nangyari sa buhay natin na talagang very striking na mag-change yung perspective natin sa buhay. So, dahil dyan, pumunta po tayo sa awit 103. Tita Stella naman, di tinapos yung Les Miserables. Balik ka, tita. Manood tayo ng live musical. Sa awit 103, ito po ay isang salmo na isinulat ng Haring David sa medyo katandaan na siya. Sa medyo later part na lang buhay niya. Hindi niya to sinulat ng bata-bata pa siya, na crush niya pa si Bathsheba. Ito po ay kanyang isinulat ng medyo tumanda na siya. So verse 1, basahin natin kung paano niya kinakausap ang sarili niya. Awit 103, verse 1. Si Yahweh ay papurian o aking kaluluwa. English, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Ang kausap ni David dito ay yung sarili niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin ay magsipuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Ang kausap ni David dito ay hindi nagbabasa, hindi tayo, kung hindi yung sarili niya. Purihin si Yahweh o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabuti niyang gawa. Sabi sa verse 2. Ay, sorry. Hindi pala ako nakaano. Nasa Zoom. Ayan, verse 2. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at wag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan ay siya'y nagpatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Ang lakas ng, sinasabi dito ni David na ang lakas niya ay lakas ng kabataan. Ramdam na ramdam ko po ngayon ang isang lakas ng kabataan dahil parang walang kapaguran yung bata sa bahay namin. Grabe. Parang, alam mo yun, pag trentahin ka ng araw, nagsisimula ka na talagang ramdam mo na yung pagod. Nung nag-enchanted nga kami, nawala na lang itong mga kabataan na to eh. Tapos, si Jay sumakay ng space shuttle, hilo na hanggang pag-uwi. Nakarami ba kayo? O, di ba? Napagod kayo? Ay, napagod din naman pala sila. Kurt, nakarami ka rin? Konti lang, sinakin mo? Ano daw eh? Sakto lang. Anyway, verse 6. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad niya ay katurungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan.
Mga plano niya ay, mga plano niya at utos kay Moses ibinilin ang kahangahangang gawain na saksihan ng Israel. Tingnan niyo po, even si Moses, na pinapaalala niya sa sarili niya na ang Diyos nila Moses, ito rin yung Diyos ko ngayon. Di ba? Verse 8, ito, dinescribe niya na ulit si Yahweh. Dito nagsisimula ang description niya sa ating Diyos. Si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Ito po, nagsimula ito nakuha ito ni David sa Exodus chapter 34 verse 6. Nung sinabi ni Ama, nung nagpakilala si Ama kay Moses, ako si Yahweh, mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. So nire-remind ni David yung sarili niya sa Diyos ni Moses. Ang meaning po ng steadfast love, sa English, itong wagas ang pag-ibig. Ito ay isang covenantal loyalty na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. At yung sinasabi po dito na hindi madaling magalit, naalala ko yung teaching ni Tito Vince about dito eh. Ang slow to anger daw, kapag binalikan yung Hebrew text, ito daw ay long nose. Alam niyo ba yun? Long nose. Kasi daw, di ba, pag, pagka matagal kang magalit, pero yung sinerch ko siya, hindi pala long nose, long of nostrils. Pag nagagalit ka, di ba lumalaki yung butas ng ilong mo? So, ibig sabihin na, uy, bakit ka nakatingin sa akin, Arjun? Wala naman akong sinasabi sa'yo. Kasi pag nagagalit po yung sinasabi ko, oh, yung butas ng ilong mo lumalaki. Pagka daw slow to anger, katulad ni Ama, hindi agad lumalaki yung butas ng ilong pag, pag nagagalit. Sana tayo din gano'n, no? Kaya Arjun, yung ilong mo, yung ilong ng anak natin, baka mo, gano'n ha. Si Ama, hindi daw lumalaki yung ilong ni Ama, sabi ni Tita Stella. Verse 9, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Diba? Sobrang taliwas sa tao. Tayo po may konting magawa lang sa atin ng isang tao. Pag nainis ka na sa isang tao, kahit yung paglalakad niya, naiirita ka. Diba? Pag may kinakainisan kang tao, lahat ng ginagawa niya, naiinis ka. Pero itong si Ama, hindi siya nagtatanim ng galit, hindi niya kinikimkim. Verse 10, di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo ay may sala. Imposibleng tao ang dinidescribe ni David dito sa mga binabasa natin na to. Dahil tayo, konting pabor lang sa atin. Uy naalala mo ba noong 1997, pinagbigyan kita ng ganito? Si J.A. nga eh, hanggang yung pagpasok niya sa PUP, sinusumbat pa. Di ba? Kaya, alam mo, katulad ng sinabi ko sa inyong dalawa, magpasalamat ka sa PUP ka pumasok dahil hindi mo nakilala si Des. Verse 11. Ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Sino na nakasukat ng agwat between langit at lupa? Na-measure yun eh, di ba? Kapag ang rocket or ang airplane ay tumaas, parang ano yun? 20,000 feet above from ganyan-ganyan. Pero yung agwat, wala pang nakakasukat nun. Di ba? Bakit? May barrier ba yung Earth papunta sa kalawakan? Hindi mo alam kung gaano kaliit yung barrier na yun kasi invisible yun eh. Wala pang nakakasukat yan. Ganon daw ang pag-ibig ng Diyos. Saan? Sa tao? Hindi. Sabi sa verse 11, hindi ko pala nininext, I'm so sorry. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Di ba? Ang ating Diyos, lahat yan inibig niya. Pero hindi raw masukat ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Gaano kalayo ang kaliwang kamay mo sa kanang kamay mo kapag ka in-stretch. Gaano kalayo ang silangan at kanluran
sa mapa. Never nag-meet yan. Di ba? Ganon din daw inalis sa atin ang ating mga kasalanan. At verse 13, kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag. Kanino? Kanino ulit? Sa may takot sa kanya. Ito po ang ating Diyos. Ito ang Diyos na nire-remind ni David sa sarili niya, ang Diyos na nakilala niya sa kwento ni Moses. Si Moses, ang kwento ni Moses ay nasa Genesis. At ang Diyos natin hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Ito pa rin siya. Sabi dito sa verse 13, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ngayon pupuntahan po natin ang isang kwento na alam na nating lahat. Sa Luke chapter 15. Si Jesus Christ ay nagkwento ng isang parable at ito ay pinararating niya sa mga kausap niya noong time na yun. Ang mga nasa harapan po niya ay ang mga tax collectors, ang mga makasalanan, ang mga pariseyo na nagtatanong na bakit ka nandito? At bakit hinahayaan mong nakakalapit sa iyo yung mga tax collectors at saka mga sinners na yan? Dahil po ang mga pariseyo, di ba, ang bansag nga sa mga tax collectors at saka sa mga makasalanan ng panahon na yun, talagang hindi ka pwedeng lumapit, banal kami. Ganun ang mga pariseyo. Pero si Jesus Christ, ang ginawa niya sa mga tax collectors at saka sa mga makasalanan, yan ang mga taong pinapakitaan niya ng mga miracles. 'Di ba? Yan ang mga taong wini-welcome niya, pinapakain niya, nililinis niya sa kasalanan. So ang mga pariseyo, sinasabi niya na bakit wini-welcome mo yung mga taong yan? Hindi welcome yung mga yan dito. So, ito po ang sinabi ito ang parable na shinare ni Jesus Christ. Sa Luke chapter 15, verse 11. Sinabi pa ni Jesus, wait lang po. Sinabi pa ni Jesus, verse 11 ng Luke 15, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Paano kaya pag, gusto mo hingin mo na yung mana mo kay mama. Kaya so, umpisa pa lang po sinasabi na sa amin ng nanay namin, buti na lang wala akong mga ipapamana sa inyo. Saan ka nakakita na hinihingi na yung mana, buhay pa yung magulang? Kulang na lang sabihin niya na kailan ka ba mamamatay para makuha ko na yung mana ko. 'Di ba? At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Napakamasunurin ng ama. Ang bilis. Ang bilis niyang sumunod sa bunso niyang anak. Siguro pag bunso, talagang favorite eh. No, Des? Pag bunso hindi nahihindihan ng mga magulang, no? Isang sabi lang hinati agad niya yung mga mamanahin. Verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. So, traveled around the world ang plano niya sa mana niya. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Ang perang hindi sa atin, napakadaling gastusin. Di ba? Kaya nakapag-travel the world siya at bisyo-bisyo na lang siya. Verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing pinuntahan niya, sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Kapag ka po tayo ay nangingibang bansa, kaya ngayon sinasabi na pag ikaw magta-travel, dapat may insurance ka para kahit anong mangyari, okay ka lang. Ang hirap kayang mahirapan sa ibang bansa. Di ba? Hindi mo kabisado yung lugar na pinupuntahan mo. Tapos, sakto daw, itong bunsong anak, pagpunta niya sa lupaing yun, nagkaroon ng taggutom. Verse 15. Namasukan siya sa isang taga roon
At siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Nakakita na po ba kayo ng itsura ng isang babuyan? Talagang napakadumi. Lalo po sa panahon nila, talagang ito ay isang napakababang trabaho. Ito ay kino-consider na talagang, 'di ba si Jesus Christ naglinis ng paa ng mga disciples niya? Siguro number 2 'to, dun sa paglilinis ng paa ng kanyang mga disciples. Ito po ay isang disgrace sa mga Hudyo kapagka ikaw ay pumasok sa isang piggery. Sa verse 16, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Imagine po yung hirap na natamo nitong bunsong anak. Talagang ang hirap ng kainin ng tira ng tao eh. Pero yung kanya halos kainin niya yung tira ng baboy. Gaano kadumi, 'di ba? And then verse 16 natauhan siya. Napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili niya, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay ako dito sa gutom. Ito, na-realize niya sa sarili niya na, ano ba 'to? Ano bang ginawa ko? Bakit ako nagkagano'n? Yung kanyang kasalanan, parang nagkaroon siya ng bagong identity dahil sa pagkakasala niya sa ama niya. Parang dun niya lang na-realize na, hala, nagkasala ako sa aking ama. Tapos na-realize niya, ang sarap ng buhay ko dun sa piling ng ama ko. Tapos ngayon, halos kainin ko na yung pagkain ng baboy. 'Di ba? Nalinawan siya. At ito yung moment na nung nagising siya sa katotohanan, ito po yung kanyang first step sa repentance. Dahil pagdating ng verse 18, sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. 'Di ba po tayo sa ating buhay, kapagka tayo ay nare-realize natin na nagkakasala na tayo, pagka tayo, 'pag natatauhan din tayo, nare-realize natin na, hala, ano yung ginawa ko? Hindi lang sa Diyos eh, kasi ang dalas feeling natin, sa Diyos lang tayo nagkakasala. Pero kagaya ng sinabi sa verse 18, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Minsan, hindi natin nare-realize na nagkakasala din tayo sa ating kapwa. Kapagka tayo ay humihingi ng tawad sa Diyos, madalas pa yan, Ama, patawarin niyo po ako sa nagawa ko kay ganito, kay ganyan. Pero never tayong humingi, hindi naman siguro sa never, napakadalang na tayo ay hihingi ng tawad diretso dun sa tao. Kasi feeling natin, napatawad na tayo ng Diyos. 'Di ba? Parang shortcut na lang din ng tao. Ganyan kasi ang tao eh. Parang feeling natin kapag napatawad na tayo ng Diyos, napatawad na rin tayo ng taong pinagkasalaan natin. Pero hindi po ganun. Verse 19, sabi niya sa kanyang ama, sabi niya sa utak niya, nung nagkakaroon siya ng mga realizations, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Ganito rin po tayo kapag tayo ay nakaka-realize ng ating mga kasalanan. Minsan pa pag sobrang kinokondemn natin yung sarili natin, ayaw natin bumalik sa Diyos kasi nahihiya tayo. 'Di ba? May mga time na parang sobra yung kasalanan ko sa'yo, Ama, this time. Babaguhin ko muna yung sarili ko bago ako lalapit sa'yo ulit. Parang mahihiya kasi talaga. Pero hindi po dapat ganun. The more na tayo ay nagkakasala sa Diyos, the more na dapat tayo ay lalapit sa Kanya. At hopefully, ma-realize natin na talagang, Ama, hindi na talaga ako karapat-dapat tawaging anak mo. Kasi doon po yun yung open door kung paano papasok ang Diyos at kung paano niya i-rewrite yung story natin. Verse 20. Ayan na. After ng mga realizations niya, tapos after niya mag-rehearse ng speech, ito na yung action niya. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. 'Di ba? May ginawa siyang action towards dun sa na-realize niya yung kasalanan niya.
nagising siya sa katotohanan at na-realize niya yung kasalanan niya at willing na siyang mag-repent. After nung mga realizations niya na yan, umaksyon na siya. Umuwi siya sa kanila. Pero ito po yung nakakagulat. Sa verse 20, malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. Ang ama, hindi basta-basta matatanaw ang anak kung hindi siya nag-aantay. Di ba? Hindi niya basta makikita na sa direksyon na pinanggalingan ng kanyang anak, na anak ko yun, kung hindi siya araw-araw nag-aantay. Ibig sabihin, itong ama na iniwan ng anak ay laging nag-aantay sa pagbabalik ng kanyang anak. Kung ikaw ay may inaantay na tao at sinabi na, o sige, magkita na lang tayo sa LRT, sa may exit. Saan ka titingin? Sa may exit, di ba? Dahil alam mo doon kayo magkikita. Ito po yung ama. Malayo pa, ay natanaw na niya ang kanyang anak. At alam niyo po kung ano yung nakakamangha dito? Walang specific date or wala nga siyang kasiguraduhan na yung anak niya ay babalik. Pero siya ay nag-aantay. Yung ama ay laging nag-aantay. Gaano kahirap mag-antay? 'Di ba sa Tagalog meron tayong term na namumuti na yung mata ko, kakaantay sa'yo. Alam niyo ba yun? Alam niyo yung term na yun? Napakahirap mag-antay. Kapag ka may meeting nga kayo, tas malate, di ba naiirita ka na? Itong ama, na walang kasiguraduhan kung babalik ang anak, ay parating nag-aantay, parating ang hinahanap at kinasasabikan ang pagbabalik ng anak niya. Ito yung nabasa natin sa Psalms 103 kanina, na hindi siya nagtatanim ng galit at hindi niya kinikimkim ang galit. Ganyan yung amang nababasa natin. So sabi sa verse 20, malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ano nangyari? Ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. Ni hindi alam ng ama kung saan galing yung anak. At alam niyo po, nung time po na to, hindi po tumatakbo ang mga tao nung panahon nila, lalo sa mga Jewish countries. Dahil para ikaw ay makatakbo, ano yung outfit nila dati? Di ba robe? Para ikaw ay makatakbo, kailangan itaas mo yung robe mo. At kapag ka naitaas ang robe, makikita yung talampakan. At big deal po sa kanila yun. Pag nakita ang talampakan mo, parang tinanggal mo na yung honor mo. So, ibig sabihin, itong ama na nag-aantay ng pagbabalik ng kanyang anak na walang kasiguraduhan at nung naaninag niya sa malayo yung anak niya, ay patakbo niyang niyakap, tinanggal niya yung honor, tinanggap niya yung disgrace para salubungin, yakapin at halikan ang anak niya. Bilang ama, bilang lalaki, di ba yung pride niyo ang taas? Bilang mga lalaki kayo, lalo na pag naging ama kayo, yung pride nyo nasamahan ng kagulangan. Kaya nga naging magulang eh. Di ba? Mga tatay po ito ha. Pero yung ama na ikinukwento ni Jesus Christ this time, ay kinalimutan niya yung pride, tinanggap niya yung disgrace, at binaliwala yung honor. Dahil siya ay nilihis niya ang kanyang robe at nakita ang kanyang talampakan at niyakap, hinalikan, at sinalubong yung anak. Sinabi ng anak sa verse 21, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Tingnan niyo sa verse 19. Medyo natapos siya sa speech niya eh. Kamay-gami. Ito yung speech niya na nire-rehearse niya bago siya umuwi. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Sabi niya, nung kausap niya ng ama niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Nasabi niya yun. Next niya nire-rehearse, hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Nasabi niya rin, hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Sabi sa verse 22, tingnan nyo, ngunit, hindi niya na natapos yung speech niya.
May karugtong pa yung speech niya eh. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Yun yung susunod sa speech niya, di ba? Pero hindi pinatapos ng ama. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Ang sinabi, Gami, huwag kang maingay. Ang sinabi ng ama, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Etong pagsusuot po ng singsing, parang pagbabalik to ng honor. Di ba yung ama sa storyang to, tinanggal niya lahat ng honor sa kanya para masalubong ang anak niya. Yet, ibinalik niya yung honor ng anak niya dahil sinuotan niya ng singsing. Binigyan niya ulit ng authority na tawaging anak niya. Binigyan niya ng otoridad itong anak na to na tawagin ulit siyang ama. Ganun yung ginawa ng ama na to. At sinabi pa sa verse 23, katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo ay kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong to ay namatay na dahil di niya alam kung nasan yung anak niya, kung buhay pa ba, saan napunta. So dahil ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga ay nagdiwang. Diba kanina, binigyan ng anak ng sariling identity yung sarili niya na isa akong makasalanan, hindi na ako dapat tawaging anak. Kahit alipin lang, okay na ako. Pero dahil sa pag-ibig ng ama na to, ibinalik sa kanya yung pagiging anak. Binigyan siya ng panibagong identity. Ganun ang nangyari dahil sa pag-ibig ng amang ating binabasa. Itong ama na to ay yung same na God na binasa natin kanina sa Psalms 103. At katulad po ng sinabi ko kanina, merong isang event sa buhay ng lahat ng tao na magpapabago sa Kanya. Tuwing naaalala po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, laging nagbabago yung buhay natin. Kaso gaano nga ba kadalas nating naaalala ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos? Gaano nga ba kadalas nating nasasabi na hindi na tayo karapat dapat tawaging mga anak sa tuwing tayo ay nagkakasala? Minsan dahil sa sobrang sanay na tayo magkasala, hinahayaan na nga lang natin eh. Parang, para bang sabihin na lang natin na, Ama, sanay ka naman na sa akin. Ito ako eh. Di ba? Minsan dahil sa alam natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, binabaliwala na lang natin ang maliliit na kasalanang nagagawa natin. Pero ang kasalanan ay kasalanan. Ang kagandahan nun, si Yahweh na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Si Yahweh na banayad kung magalit at hindi nagtatanim at hindi nagkikimkim, ay ang nagpatawad ng kasalanan natin. Nakakahiya na lagi nating tinitake advantage yan. Nakakahiya na alam niyo kung ano yung ginawa ng Diyos natin, ng ating Ama? Kung paano niya tinanggal yung honor niya para sa pag-ibig niya sa atin. Ang kaisa-isa niyang anak ay hinayaan niyang mamatay sa krus para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kung paanong tinanggal ng honor nitong ama na binabasa natin, kung paano niyang nilihis ang paa niya at tinanggap yung disgrace, ganun ang nangyari sa Diyos. Habang hinahamak si Jesus Christ sa krus, sino ang hinahamak? Ang Diyos. Ano yung mga sinasabi kay Jesus Christ sa cross? O, nasan ngayon ang anghel ng tinatawag mong ama at hindi ka mailigtas? Hindi si Jesus Christ yung hinahamak doon. Di ba? Si Yahweh ang hinahamak doon. Yun yung disgrace na tinanggap ng Diyos para sa kasalanan nating lahat. Para sa kasalanan ng bawat tao. Hindi nga enough na tawagin tong kwento na to na actually tinanggal na natin yung prodigal son.
Ayaw na natin siya tawaging prodigal son. Ang gusto nating tawagin dito sa kwento na to ay ang forgiving father. Di ba? Pero hindi nga lang pagpapatawad ang makikita natin sa story to eh. Gaano kahalaga bilang isang ama ang iyong dignidad, ang iyong authority, ang iyong pride, yung honor mo bilang ama. Napaka-importante niyan sa isang ama dahil ikaw ang head of the family. 'Di ba? Pero lahat po ng yun tinanggap ng Diyos. Dahil ikaw ay isang makasalanan. Dahil ako ay isang makasalanan. Tapos, once na tayo ay magrepent at bumalik sa Kanya, ito yung gagawin ng Diyos. Oh. Tayo'y kumain at magdiwang. Dahil itong anak ko na to, na patay sa kasalanan, ay ngayon ay muling nabuhay. Dahil itong anak ko na to, na nawawala, dahil sa katigasan ng ulo, ay ngayon ay natagpuan. Tuwing, every kailan ba natin to nare-realize? Kasi every time na nagkakasala tayo, nawawala yung honor ng Diyos sa atin, sa buhay natin. Ganun nakakahiya yung mga kasalanan natin. Ang mahal na araw. Sa Psalms 103, sinabi po doon na halos koronahan na ng Diyos ang kanyang mga anak ng pagmamahal at ng love and compassion. Pero ang mga anak sa katigasan ng ulo, alam niyo po, kagaya nga ni Gami, gusto ko lang naman bilang nanay niya, ay wag siyang sabihan na mukha kang bruha, para kang napapabayaan ng nanay mo. Kasi ang gulo na lang buhok niya, di ba? At every time na aayusan ko siya ng buhok, ginaganon niya, oh, takpan niya yung ulo niya. Kasi ayaw niyang ayusan siya ng buhok. Hindi ba ganun din tayo sa katigasan ng ulo natin? Lalagyan tayo ng ating ama ng love, ng joy, ng peace, ng compassion, ng mercy. Pero ang tigas ng ulo natin, gaganon tayo. Ayoko, ama. Di ba? Kasi may gusto pa akong gawin eh. Ganito tayo kasing tigas natin ang ulo ng mga batang ganyan. Ang nakakahiya lang, mas may isip na tayo kaysa kay Gami. Tapos ang tigas pa rin ng ulo natin. Aray ko. Ano yung sinasabi mo, Arjun? Aray mo, pakak. Yun ba yun? Ang pagpapatawad ang nag-aalis ng kasalanan. Pero ang pag-ibig ang nagbabalik ng ating relationship sa ating Diyos, sa ating Ama. Ang gusto ng anak ay mapabalik siya sa kanyang ama. Gusto niyang, parang gusto niyang tanungin, hiring pa po ba kayo ng isang alila? Di ba ganun yung gusto niyo mangyari? Mag-a-apply na lang po ako bilang isang alipin. Pero ang ama, ang gusto niya ay yung relationship nila bilang mag-ama na ma-restore. Ang ginawa po ng ama ay nire-define niya ang pagkatao nitong anak na nanunumbalik sa kanya. Madalas, pwede natin ikumpara yan sa ano yung title ng movie nila? Sa One More Chance ni John Lloyd and Bea. Bilang tao, we love someone at their best. Kapag ka ang tao ay madaling mahalin, nandun sa best condition, nasa best status, di ba? Ang dali nilang mahalin. Pero ang ating Diyos, He loved us at our worst. O, di ba? One more chance. May reference pa. Si Popoy at si Basha. Ha? O, tinan nyo. Sino ba nanood ng One More Chance? O, yung mga bata lang yung hindi makakagets niyan. Sila. Manood kayo ng Popoy at Basha. Ano ba yung ano yun? Di ba meron lang bago silang yun? A second chance ba yun? Anong difference ng one more chance at saka a second chance? Di ba one more chance is a second chance? Anyway. So, we let God rewrite us, our identity. Una, alalahanin natin kung sino ang ating Diyos. Nabasa na natin yan. Isang Psalms pa lang ang nababasa natin. Si David pa lang ang nabasa natin ngayon para i-define ang character ng God. So, alalahanin natin kung sino ang Diyos natin. Pangalawa, bumalik tayo sa Kanya honestly. Alam naman ng Diyos yung laman ng puso natin eh. Kung talagang gusto natin bumalik o nagpapanggap lang tayo para sa trend. Di ba?
Dahil lahat sila nagko-communion, magko-communion din ako. Dahil lahat sila nag nag nagpe-pray habang kumakain ng bread and wine, magpe-pray din ako. Pero hindi, manumbalik tayo sa kanya honestly. Kahit gaano pa kadalas 'yan. Dahil hindi straight ang ating paglalakad patungo sa kingdom eh. 'Di ba? Bumalik tayo, pag napansin natin medyo nalilihis na tayo, bumalik tayo, honestly. At kapag ka po tayo ay nanumbalik sa presensya ng God, nagrepent tayo, mare-receive natin yung restoration bilang para tawaging mga anak ng Diyos. Ayokong dumating yung time na sa sinasabi ni Jesus Christ na ang daming tatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, pero ang reply niya is, who you? Di ba? Ayokong dumating tayo sa time na yun. Si John Valjean, pumasok po siya sa bahay ng bishop bilang isang kriminal. Pero lumabas siya bilang isang taong may sisimulan dahil dun sa awa ng bishop. Itong nabasa natin na bunsong anak, na favorite ng ama, dahil, mama, bakit ba ganun kayo sa mga bunsong anak? Pag nagsasalita sila, agad-agad gagawin niyo. Sabi sa'yo, ikaw favorite ni mama eh. Ang bunsong anak na nanunumbalik sa kanyang ama, bumalik siya bilang isang magiging alipin at isang makasalanan. Pero, sinelebrate ng ama ang kanyang pagbabalik at nirestore ang kanyang identity bilang isang anak. Itong Valentine's Day po, hindi po ito bigayan ng flowers, ng chocolate, ng love letter. Hindi ito about sa mga kilig-kilig lang. Kung hindi, isa sa mga araw na magandang alalahanin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng true love at kung kanino natin unang naramdaman yun. 'Di ba? It's about a father na nag-aantay sa pagbabalik mo at hindi niya alam kung kailan ka babalik. It's about a father na willing alisin ang kanyang lahat para lang ikaw ay maligtas. So next week po, aalamin naman natin ang perspective ng panganay na anak. At ang magtuturo po nun ay yung bunsong anak. Tingnan natin. Tingnan natin kung anong magiging trash talk niya sa mga panganay na anak. May rebat na mangyayari. But before that, this week, ito yung question na lagi nating itanong. Araw-araw. Dahil tayo naiintindihan natin yung kwento eh. Hindi nga lang natin lagi naaalala, pero naiintindihan natin yung kwento. Ngayon, who around you needs to experience this kind of love today? Every day until Sunday, tanungin po natin yung sarili natin. Sino nga ba sa mga nakapaligid sa akin or kahit yung sarili ko, kailangan ko ba ulit ma-remind ng pag-ibig ng forgiving Father? Or ng Diyos na nasa Psalms 103? Yan yung tanungin natin araw-araw hanggang dumating ang perspective ng elder brother next week. Okay? Aming Amang Yahweh, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa hindi po namin masukat na pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, na ikaw po ang gumawa ng paraan upang kami po ay makalapit sa inyo at matawag ka naming Ama. Kayo po ang gumawa ng paraan upang kami po ay maligtas sa aming mga kasalanan, upang kami po ay mabuhay galing sa aming pagkakamatay sa mga kasalanan namin, Ama. Tulungan niyo po kami na parati po naming isaisip ang inyong pag-ibig sa amin para hindi po kami lalayo ng landas patungo sa inyong kaharian. Ang nais namin, Ama, ay makapiling ka sa darating mong kaharian at nawa, ma-share din po namin ito, Ama, sa mga taong nangangailangan pa, sa mga taong hindi alam kung gaano mo sila kamahal. Tulungan niyo po magkaroon din po sila ng takot sa inyo at gamitin niyo po ang bawat isa sa amin para maging kasangkapan ng inyong pagmamahal. Maramdaman po nila na ang Diyos na aming sinasamba ay may pagmamahal na hindi masukat ng kahit na ano para sa kanila. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ng inyong anak na si Jesu Cristo aming Panginoon. Amen.